Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. O ito, sisimula na ng Kamara ang investigasyon sa prangkesa ni Congressman Leandro Leveste. Yun. Ha? Mga next week daw eh. Mga next week. Yung komite na mag-iimbestiga sa prangkesa ni Leandro Leveste, nag-anunsyo na tuloy na. Talagang iimbestigahan nila ang prangkesa ni Congressman Leandro Leveste doon sa kanyang negosyo sa solar power. Tatalakayin ng House Committee on Legislative Franchises sa January 26 ang umano'y issue sa prangkisa ng Solar Power Company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa araw na yon, magbubukas muli ang sesyon ng Kongreso at may nakatakdang pagdinig ang komite. In the process of the hearing, I will put that on the other matters because sa 26, meron kaming hearing. Gusto ko rin maimbestiga so that the people will know, the public will know what happened. Pero susundin daw nila ang tamang proseso. First thing to do is somebody has to file a resolution or somebody has to have this privilege fees and then after that, i-refer nila to proper committees. This is part of the regulation na binigay natin sa isang corporation for national franchise. So what will, from what happened? If there is a violation, the committee can review or kung may violation, ano yung penalty niya. If there are violation, terminate the franchise. Kasamaan niya sa mga iimbitahan ng komite ay si Leviste mismo. Sir, required po bang humarap si Kong Leviste? Well, kailangan because kung sino representative in that corporation, if somebody wants that i-invite as resource person o invite siya, pwede. Because siya yung owner ng corporation. Ang Office of the Ombudsman naman, hindi lang posibleng paglabag ni Leviste sa prangkisa ang iniimbestigahan, kundi ang posibleng monopolya nito sa renewable energy. Ang mahalaga, alam natin, nag-spin-off siya at nabenta nga yung spin-off na hindi, sabi ko nga, hindi pwedeng gawin directly, hindi mo pwedeng gawin indirectly. Kung hindi pwede mong ibenta yung isa, gagawa ka naman ng kontrata, gagawa ka ng subsidiary, baka naman pinaiikutan mo na yung batas. Yung virtual monopoly yan. Ang daming pinahirapan yan nung panahon na nandyan yan. Yung mga nagtatayo ng solar noon, ayaw bigyan ng feed-in tariff. Kasi nga monopoly nga yan eh. Nagkalintik-lintik tayo dyan. Ang mag-iimbestiga niyan, siyempre, yung House Committee on Legislative Franchises. Kasi ang committee na yan, pag mga prangkesang binigay ng Kongreso, yan ang nag-iimbestiga. Nasunod ba ang mga terms ng franchise? O yun, iimbestigahan yan. Kasi ang pagbibigay ng franchise, ano yan eh, pili lang yan eh, pribilehiyo yan. Pag nabigyan ka ng franchise, ibig sabihin yan, special na pabor ang binigay sa'yo. Kaya nga franchise. Sa pag magpa-franchise ka nga ng mga Jollibee na yan, ilang milyon yan. Yan naman, mag-ooperate ka ng solar power, magninegosyo ka sa solar, tapos papangako mo, nasabi mo sa susuplayan mo ng kuryente ang malalayong lugar ng Pilipinas at mag-generate ka ng kuryente galing solar at humihingi ka ng franchise sa gobyerno kasi public utilities yan, kailangan yan. Kongreso ang may power magbigay niyan. Pipirmahan yan ng presidente pero dadaan muna sa Kongreso. Kung ngayon, lumusot yan sa Kongreso, nabigyan si Leveste. Ang hirap nun, ang iba hindi. Mga bilyonaryo, kailangan nilang gumastos ng malaki para mabigyan ng franchise. Itong si Leveste, nabigyan ng franchise noong 2019, napirmahan ni Duterte, naging batas. Kaya nga, pro Duterte itong si Leveste dahil si Duterte ang nagpirma ng prangkesa ng kanyang solar para sa bayan. Ngayon, lumilitaw na sa mga pahayag ni dating Manila Mayor, dating Congressman ng Buhay Party List, dating DNR Secretary Lito Atienza, linakad talaga yan linabi yan. Ginamit niya ang kanyang impluensya bilang senadora. Bilang noon, chairperson siya ng Senate Finance Committee, itong si Loren Legarda. Kaya nailusot yang
prangkesa na yan. Okay, nailusot na. Ang problema, 25 years ang binigay diyan na ano, na period o term para magawa mo yung ano mo, pangako mo. Siyempre kikita ka do'n sa pagninegosyo ng solar. Binigay sa'yo yung franchise, ang obligasyon mo, tuparin yun. Ang problema, wala, hindi natupad. Yung pangako niya doon sa terms ng franchise na magki-create ng ano, magde-develop ng solar power ay ano, sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para ma-supply ng kuryente, hindi nangyari. Oh, nakalagay din doon sa congressional franchise, yung franchise nakalagay doon, magre-report ka sa komite ng Kongreso, ng Senado, magre-report ka kung kumusta na ang pagtupad mo doon sa terms ng franchise na binigay sa'yo. Hindi naman daw ginawa niya ni Leandro Libeste, hindi daw nagre-report sa Kongreso. Ang sinabi ni Libeste, hindi daw naman natuloy ang franchise na yan. Nabigyan daw siya ng franchise pero yung negosyo na yan na solar para sa bayan, hindi niya na daw tinuloy. Kasi kung ano-anong paliwanag niya, mayroon na daw bagong batas na ano na hindi pabor sa kanya. Kaya kung may ganun pala, bakit hindi ka nag-report sa Kongreso? Na sabihin mo na inaano mo na yung franchise na yan kasi hindi ano na, hindi na mahirap na matupad mo yung mga terms nun. Tapos ngayon na ano na, saka mo lang sasabihin yan dahil mainit na ngayon ang issue tungkol sa franchise na binigay sa'yo. Ibig sabihin, hindi niya pinahalagahan yung franchise. Pero ang sabi ni ano ni Chensa, hindi naman talaga siya desisyonadong tuparin yung terms ng franchise, yung mag-produce ng kuryente. Hindi. Sabi ni Atienza, ang hinuha ko diyan, ang sa pantaha ko diyan, gagamitin lang yung franchise para magnegosyo. Ibig sabihin, ibebenta rin yung negosyo niya. Yun nga ang ginawa ni Libeste. Nag-create ng bagong korporasyon, yung Spinec, ha? Binenta ngayon kay Meralco. Una binenta sa Koreano. Oh, pero hindi umubra dahil bawal nga yun. Binenta na naman sa Meralco. O 16 billion pesos yun. Oh. So ibig sabihin, pinagkapirahan mo lang yung binigay sa yung franchise. Paano pinagkapirahan? Siyempre, nakidil sa iyo yung si Pangilinan kasi pinagmamalaki mong may franchise ka. Bagamat ibang korporasyon yung binenta, pero ibig sabihin, legal yung negosyo mo at malawak ang ano mo, ang network mo sa gobyerno kasi nabigyan ka nga ng franchise. Yun yung ano yun yung binili doon ni ano, yung korporasyon na tinayo na bago, yung Spinec. O ngayon, dahil ano na, matagal na, hindi natupad yung ano, kumuha pa ng mga kontrata sa gobyerno itong si Libeste. Nagtayo na naman siya ng holdings, yung holding corporation niya, Solar Philippines Public Holding Corporation. Yun namang holding corporation niya na yun, nangontrata sa gobyerno na 12,000 megawatts na ano na power ano. Kaya lang hindi niya naman natupad yun. Hindi niya natupad yun. Di may penalty siya ngayon, 34 billion pesos. 34 billion, 34, 24. Oh. Ngayon, itong si Pangilinan ng Meralco, MGen, gusto nila magpasiguro na hindi sila magbabayad niyan kasi hindi naman daw sa kanyang problema yon. O ang ginawa nila ngayon, nag-resign na si Lebeste doon sa ano niya, sa korporasyon na yon, yung Imtera. Para hindi madamay si Pangilinan. Siyempre, kung nagpapasiguro na si Pangilinan, problemado na itong mga negosyo ni Lebeste. O ngayon, iimbestigahan na si Lebeste ng Congressional Committee on Legislative Franchises, no? Ng House Committee on Legislative Franchises. At doon lalabas doon, bakit hindi mo tinupad ang mga obligasyon mo under sa franchise na binigay sa iyo? Yun, mabigat 'yun. Mabigat 'yun. Ngayon galit si Libeste. De facto martial law na daw tayo. Nagpupuna ka lang daw sa mga ano, nagki-criticize ka lang daw ng mga mali sa gobyerno. Inaano ka na, ginigipit ka na, kinakasuhan ka na, iniimbestigahan na yung mga negosyo mo. Hindi 'yun ang una munang tanong, bakit nga hindi mo tinupad ang binigay sa ang pangako mo sa franchise na binigay sa iyo? Binigyan ka ng gano'ng pribilehiyo at pabor,
para sa bayan, kikita ka rin naman. Pero wala, hindi natupad yung para sa bayan na magki-create ng kuryente galing sa solar. Kasi yung binigyan ng franchise, ng gobyerno, hindi tumupad sa pangako nito. Yan, malaking pananagutan nga talaga yan. Hindi dapat ginagamit ni Libeste ng mga rason-rason yung de facto martial law. Tama lang naman na imbestigahan siya eh. Tama lang naman na imbestigahan siya. Kaya lang, naungkat kasi ito dahil nga diyan sa ano niya eh, mga ginagawa niya na feeling niya wala siyang nagawang katiwalian. Eh marami pala eh. Marami rin para siyang irregularidad na nagawa eh. Kaya yun, ha? Idepensa niya ngayon ang sarili niya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.